update sa Petroleum Research and Development Initiative ng bansa. Ating alamin kasama si Engineer Morley Talimbay, faculty member at Drilling Fluids Research and Innovation Laboratory Head ng Department of Petroleum Engineering mula sa College of Engineering ng Palawan State University. Engineer Talimbay, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali po, Sir Joshua. Magandang tanghali po sa lahat. Engineer, una po sa lahat, kamusta po ang inilunsad na Drilling Fluids Research and Innovation Laboratory at paano po ito makakatulong sa oil and gas exploration ng bansa? So, yung laboratory po namin, yung DFRI laboratory, was recently launched last March 26, 2026. So, sa ngayon po, ang current aming laboratory is improvement pa rin po doon sa capacity building. Tuloy-tuloy po yung training para mas dumami po yung expert natin when it comes to drilling fluids as well as additional equipment po para sa mga laboratory through doing more research para sa laboratory. And in terms of ano naman po, kung paano makakatulong sa oil exploration, yung laboratory po namin kasi specifically doing research about drilling fluids, which is a smaller part of the petroleum industry. So sa petroleum industry po kasi meron upstream environment wherein ito po yung nagkukuha ng mga oil and gas. Then we have the midstream, which is paano dinadala yung oil and gas, kagaya po nung sa Malampaya, yung pipeline doon. And then we have also the downstream, which is ito na po yung pinoproseso na yung oil or gas na nakukuha sa ilalim. Ito na po yung kagaya nung sa Petron, sa Bantahan. So, our part po kasi is nandoon sa upstream environment, specifically during exploration and drilling. So, kami po ay pwede mag-provide ng technical expertise pagdating sa drilling fluids dito sa ating Philippines. So, Engineer, kamusta naman po ang partnership ng Palawan State University at ng ating DOST sa ngayon? Ano po yung latest development or discovery na maaari niyong ibahagi sa amin, lalo na sa pagpapalakas ng petroleum research sa Pilipinas? Bale, 2 projects po yung natapos namin na funded ng DOST Fisher. So, one of the project is ito po yung establishment of the laboratory specifically for oil and gas. Kasi po, Palawan State University, sila po yung nag-offer ng petroleum engineering dito sa bansa. Gawa na nga rin po nung time na na-discover yung Malampaya. And another project po na natapos namin is yung recycling ng mine waste. At ginamit po namin yon as part ng aming drilling fluids. So currently, 2 projects po yung natapos namin na funded ng DOST, and next plan po is to do bigger researches about oil and gas, especially right now na very active po yung ating gobyerno sa paghahanap ng mga langis sa Pilipinas. Okay. Engineer, ito naman po, pakipaliwanag po itong ongoing research na nano-iron oxide at nano-silica-enhanced drilling fluids na dinevelop po ng mga lokal. Yan po ay, bali ano po yun, Sir Joshua, yung waste na galing sa minahan ng nickel dito sa Palawan. So, ginamit po namin siya at dinevelop into a nanomaterial para ma-improve naman po yung, medyo technical lang po, ma-improve yung properties ng drilling fluid na ginagamit during drilling no oil and gas. So specifically yung viscosity, yung kung gaano kalapot yung drilling fluid doon sa ilalim, tapos kung stable ba yung drilling fluid na yon when it comes to high temperature and pressure. So yun po yung current project po namin. Bale, we are also applying for a patent ng dalawang material na yun na na-develop namin, which is the nano iron oxide and nano silica. Papa-explain ko na lang kay Joshua mamaya. Sobrang technical ng in-explain ni Dr. Engineer Morley. Oo nga, medyo technical nga po talaga.
Pero naintindihan nun ni Joshua, Oo. i-explain niya sa akin Mamaya mamaya na lang, yan. mamaya Oo. na lang po, mamaya na Pero, engineer, ano ho ba yung kaibahan ng mga locally developed drilling fluids kumpara doon sa mga imported or conventional materials pagdating sa gastos, kalidad, at syempre yung environmental impact? So yung pinagkaiba po siguro is sa atin dito is locally developed po siya. And because of that, we can also design drilling fluids na can target local field na makikita dito sa Pilipinas. When it comes to environmental side naman po, so we are promoting circular economy, which means that the waste that is produced or na-produce from mining, dinevelop po namin into a new product, and then that new product is ginamit ng panibagong energy sector, which is yung sa oil and gas, or gagamitin ng oil and gas industry. However, I just want to clarify na yung product po namin na develop ngayon is still ongoing pa rin po siya kasi right now, in laboratory setting pa lang po siya. Okay. Engineer, ito naman po, sa gitna ng tumataas na presyo nga po ng langis at geopolitical tensions, gaano po kahalaga ang pagkakaroon natin ng sariling petroleum R&D capability ng Pilipinas? I believe, sir, mahalaga siya. If you'll notice, yung mga neighboring countries natin such as Malaysia, Indonesia, Brunei, when it comes to oil and gas, mas ahead na sila sa atin. I mean, producer po talaga sila. So, right now, especially this year, nagkaroon tayo ng energy crisis, makikita rin po talaga natin na yung dependence natin when it comes to oil and gas. So, mahalaga po yung mga ganitong laboratory para in the future, pag kailangan pa nating i-develop yung ating mga oil and gas field dito, merong mga laboratory na local laboratory na magsusupport. Tsaka yung development din po ng mga local talents natin. Kasi right now, most of our graduates ng petroleum engineering nasa abroad talaga po nagtatrabaho. So, marami po tayong technical when it comes to technical capabilities, marami po sana tayo. Nga lang, again, oil and gas is di pa ganun kalaking industry talaga sa atin. And it's a very good thing naman po na very active na po yung ating national government ngayon sa development na yun. Okay. Engineer, no, binanggit nyo kanina paano yung circular economy na to. Pero paano ba talaga makakapag-ambag sa proyektong ito yung circular economy na to, lalong-lalo na sa larangan ng enerhiya at petroleum engineering? Ayun, sir. As I've said, malaking impact siya when it comes to the development or formulation ng mga drilling fluid. So we can do in our laboratory, we can do formulation. Kumbaga, paano ba po gagawin? Parang, kumbaga pag nagtitimpla ka ng kape, gusto mo minsan, mas mapait, gusto mo minsan, mas matamis. So parang ganun yung capability ng laboratory namin. Kaya namin timplahin yung drilling fluid na gagamitin, depende po doon sa pangangailangan ng industry. So, and drilling fluid is not exclusive lang po sa oil and gas. Renewable energy is also using it in the form of geothermal energy. So, gumagamit nito po sila when they are trying to find mga locations na may high temperature. So, again, malaking ambag siya. Although, I would say, hindi pa siya ganun kalaking impact, of course, since our laboratory is just starting. Pero again, the important thing is nakapagsimula and looking consistent about it. Okay. Engineer, ano naman po ang susunod na hakbang sa aspeto ng field validation at commercialization ng mga bagong teknolohiya? Yun po, kanina po may kausap akong from the Department of Energy. So next plan po is to tap DOE para po they can also tap other private sectors and for us to do field validation. Kasi again, right now, yung aming design is okay siya sa laboratory setting. But pag ginamit siya sa labas, sa actual, hindi pa po natin alam. So what we want is some industry na mag-adapt ng
mag-adapt ng aming technology ngayon. So that is the next goal po, matap si DOST as well as the industry na nangangailangan ng aming technology. Okay. So, Engineer Morley, no, sa atin lang. May plano po ba kayong palawakin pa yung mga gantong uri ng laboratory sa ibang rehiyon ng Pilipinas? Well, Sir Joshua, USEC bot, Aboy, kumbaga, wala po sa akin yan eh. Ang bola po ay kay DOST talaga. So sa part ko naman po is, or sa part namin as researcher, gagawa po kami ng mga researches na makakatulong sa ating industry. So ang support naman po talaga niyan is manggagaling kay DOST. Pero sa plano naman po namin, sa laboratory namin, the long-term plan is mas maging bigger laboratory siya that can accommodate private sectors para instead of padala yung mga samples sa Singapore, sa Malaysia to test, to formulate, dito na lang po sa atin sa Pilipinas. And so, at the same time, nasa-support pa natin yung ating local economy. Alright. Engineer, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon. Ayun po, unang-una po sa lahat, maraming salamat po sa invitation. Sa part po namin ng mga researchers, especially dito sa petroleum, medyo kukunti lang po talaga kami sa Pilipinas. We are doing our part naman po na makatulong sa ating industry na ito. Paunti-unti. And I'm hoping na eventually maging kagaya na rin po tayo ng ibang countries na talaga oil and gas producer in the future. Maraming salamat po. Magandang hapon po sa lahat. Maraming salamat po sa inyong oras. At serbisyo na rin po si Engineer Morley Talimbay, Faculty Member at Drilling Fluids Research and Innovation Laboratory Head ng Department of Petroleum Engineering mula sa College of Engineering ng Palawan State University. Thank you, sir.